Nagpanik si Putin. Parating na ang US Patriot missiles sa Ukraine. Nagulat ang marami sa biglaang pag-ikot ng sitwasyon sa pagitan ng Amerika at Ukraine matapos ang isang hindi inaasahang tawag sa telepono ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Matapos ang ilang buwang tila paglayo ni Trump sa usapin ng Ukraine, ngayon ay may pangakong tulong na siyang muling bumuhay ng pag-asa para sa bansa. Pero totoo nga kaya ang pagbabagong ito ng puso ni Trump? At sapat ba ang pangakong ito para makuha ang mahalagang armas na kailangan ng Ukraine? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po, kaya naman simulan na natin. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin dahil isang hindi inaasahang pangyayari na maaring magbukas ng panibagong yugto sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos ang ilang buwang tila paglayo ng Amerika sa aktibong suporta nito sa Kyiv, ay isang nakakagulat at kapansin-pansing development ang nabalita kamakailan. Ayon sa The Kyiv Independent, nagkaroon ng isang pribado ngunit makabuluhang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni US President Donald Trump at kasalukuyang Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Umabot ng halos isang oras ang kanilang usapan at sa gitna ng seryosong diskusyong ito ay muling inihayag ni Zelensky ang kanyang matagal ng hiling, ang pagkakaloob ng karagdagang air defense systems para sa kanyang bansa. Ang sagot ni Trump ay isang diretsong oo na talaga namang ikinagulat ng marami, lalo na kung isasaalang-alang ang mga naunang posisyon ng Pangulo. Gayunpaman, kung susuriin ng mas malalim, ay hindi ito basta-basta at simpleng desisyon lamang na maaaring balewalain. Sa katunayan, kung babalikan ang mga nangyari sa nakaraang mga buwan, ay makikita natin ang paglamig ng ugnayan sa pagitan ng Amerika at Ukraine. Nagkaroon ng pagbawas at sa ilang punto ay halos tuluyang pagtigil ng United States sa pagbibigay ng military support at intelligence sharing sa Kyiv. Sa ilang pagkakataon pa nga ay tinawag ng ilang personalidad mula sa US si Zelensky na isang diktador. Ngunit ngayon ay biglang muling nabuhay ang pag-asa sa anyo ng mga Patriot missiles na isa sa mga pinaka-advanced at mahalagang sandata para sa air defense. Matagal na itong hinihingi ni Zelensky dahil ayon sa kanya, ito raw ang susi upang maprotektahan ng mga sibilyan, gayon din ang mga strategic facilities ng bansa mula sa walang humpay na pag-atake ng mga missile mula sa Russia. Dahil dito ang pangako ni Trump na tutulong upang makahanap ng mga Patriot missiles sa Europe ay hindi basta-basta usapin ng politika dahil ito ay isa ring napakalaking balita para sa Ukraine. Ngunit bago tayo magbunyi ay nararapat lang na bigyang linaw ang isang mahalagang detalye na hindi mismo ang United States ang magpapadala ng mga misil na ito. Sa halip ay ipinaliwanag ni Trump na sa kasalukuyan ay hindi muna magbibigay ang US ng panibagong batch ng Patriot missiles. Gayunpaman, tiniyak din niya ang kanyang kahandaang tumulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa Europe na posibleng may mga ekstrang stock ng nasabing mga system. Ibig sabihin, posibleng gumanap si Trump bilang isang tagapamagitan o isang tulay para matulungan si Zelensky na makakuha ng kinakailangang sandata mula sa ibang mga bansa sa rehiyon na may kakayahang tumulong. Gayon din naman, ayon sa isang ulat mula sa The Times sa UK, hindi raw ito ganoon kasimple. Sa katunayan, ang isang Patriot battery ay nagkakahalaga ng mahigit $1 billion at bawat isang missile na pinapalipad ay may presyong aabot ng halos $4 million. Sa ganito kataas na halaga ay hindi nakatakataka kung magdadalawang isip ang ilang bansa na magbigay ng mga ito, lalo na kung ito'y may direktang epekto sa kanilang national security. Bagamat may ilang bansa nang tumugon sa panawagan tulad ng Germany, Romania at Netherlands na nag-donate ng ilan sa kanilang mga Patriot systems, ay marami pa rin ang nananatiling tahimik at hindi pa nagbibigay. Kabilang sa mga ito ang Spain, Greece, Switzerland at Poland. Ayon pa rin sa ulat ng The Times, maaring nag-aalangan ng mga bansang ito na pahinain palalo ang kanilang sariling kapasidad sa pagdepensa sa harap ng mga banta sa kanilang rehiyon. Isa itong lehitimong pangamba, lalo na't bawat isang launcher na kanilang ibibigay ay isang pagbawas sa kanilang sariling proteksyon. Bukod pa rito, napakahirap at matagal gawin ng mga sistemang ito. Kaya kung mawawalan sila ng isa, ay hindi ito agad mapapalitan. Ang kumpanyang Raytheon na siyang gumagawa ng mga Patriot ay kasalukuyang may backlog ng mga orders na aabutin pa ng ilang taon bago tuluyang maipadala sa mga bansa na nangangailangan. Dahil dito, ang Germany ay gumawa na ng paraan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan.
lumagda sila ng kontrata sa bansang Israel upang bumili ng Arrow 3 na isang mas advanced na air defense system na may kabuuang halagang $3.88 billion. Sa katunayan, isa lang ang malinaw sa naging kasunduan. Dahil hirap na hirap ang Germany makakuha ng mga Patriot missile at launcher sa oras na kailangan nila ito. Kaya ang tanong ngayon, kung kulang na ang supply sa Germany, meron pa bang sapat ang Europe para ibigay sa Ukraine? Ayon sa datos mula sa Bruegel, matagal nang umaasa ang mga European countries sa Patriot missile system ng Amerika para sa kanilang depensa sa himpapawid. Mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine noong February 2022 hanggang December 2024 ay nasa 1,119 na Patriot missiles na ang naibenta ng US sa ilalim ng Foreign Military Sales Program. Halos lahat niyan ay napunta sa mga European countries. At noong August 2024 ay bumili ang Germany ng 600 missiles. Ang Spain naman ay kumuha ng 51 halos isang taon bago nito. Taong 2022 naman nang mag-invest ang Switzerland at Netherlands ng kabuuang 168 missiles. Sa kabuuan, nasa 819 missiles ang nakuha ng Europe at ang natitirang 300 ay napunta sa Saudi Arabia. Pero huwag na nating isama ang mga nakuha ng Saudi. Bukod sa hindi sila sangkot sa sigalot ay ayaw rin nilang makialam sa tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sila pa nga ang piniling lugar kung saan nagtagpo ang mga kinatawan ni Trump, Putin at Zelensky para sa mga pribadong pag-uusap. Sa katunayan, sa 819 na missiles na nabili ng iba't ibang bansa, ay hindi natin alam kung ilan dyan ang pwedeng ituring na extra o reserba. Isa pa, limitado lang ang kayang gawin ng Amerika kada taon. Ayon sa mga ulat, nasa 740 na Patriot missiles lang ang kayang gawin taon-taon ng US at target lang itong itaas sa 1,070 pagsapit ng 2027. Ibig sabihin kung halimbawa'y magbibigay ang Germany ng kalahati ng missiles na in-order nila noong 2024 ay baka abutin ng ilang taon bago nila ito mapalitan dahil sa backlog sa production. Pero para kina Trump at Zelensky, hindi pa ito ang isyong kailangang lutasin agad. Mula sa pagiging tila kalaban ay heto na't may pangakong tulong mula sa isang dating kritiko. At ang tulong na ito ay posibleng magbukas ng pinto para sa dagdag na depensa ng Ukraine laban sa Russia. Kaugnay pa nito ay hindi biro ang halaga ng Patriot system sa laban ng Ukraine. Ayon sa Army Technology, isa itong long-range air defense system na kayang gumana kahit anong panahon at kahit anong altitude. Gawa ito ng Amerika noong 1980s, partikular para kontrahin ang cruise missiles, ballistic missiles at mga advanced aircraft gaya ng mga jet ng Russia. Ang bawat missile ay may tinatawag na track via missile o TVM system na isang technology na kaya pang itama ang direksyon ng missile habang nasa ere. Sa bilis ng mga missile at fighter jet ng Russia ay mahalagang mahalaga ang ganitong ability. Pinapahirap nito ang pag-iwas ng target kaya mas epektibo ang bawat atake. At pagdating sa firepower, bawat missile ay may daladalang 154-pound warhead at kayang lumipad ng hanggang 70 kilometers. Ang tunay na lakas ng Patriot missile system ay hindi lang sa layo ng abot nito kundi sa taas. Kaya nitong umabot sa 24 kilometers ang altitude na sapat para salubungin ang mga missile o eroplanong kalaban bago pa man ito makalapit sa lupa. Sa madaling salita, binabasag ng Patriot ang banta habang nasa ere pa lang. Dagdag pa rito ay may mga mas advanced na version pa nga nito na mas malayo ang abot at mas malakas ang impact. Pero sa ngayon ay hindi pa tiyak kung ilan sa mga ito ang meron ng Ukraine o kung may posibilidad silang makakuha pa ng ganito mula sa mga kaalyado sa Europe. Bukod dito, ang isa pa sa mga dahilan kung bakit sobrang epektibo ng Patriot para sa depensa ng Ukraine ay dahil kaya nitong magpalipad ng 4 na missiles ng sabay-sabay mula sa isang launcher. Ibig sabihin, hindi lang isa ang tumatarget sa banta dahil may backup agad kahit pumalpak ang isa. Halimbawa, kung may dumarating na jet mula Russia ay hindi lang isang missile ang hahabulin ito dahil 4 agad ang sabay-sabay na susugod. Mas mahirap iwasan at mas mataas ang tsansang tamaan at hindi lang isang target ang kaya nitong sabay-sabay harapin. Perfect rin ito laban sa sunod-sunod na missile at drone attacks na paulit-ulit na ginagawa ng Russia. Lalo pat bawat launcher ay may kasamang ANMPQ-53 Phased Array Radar System. May abot itong 100 kilometers at kayang subaybayan ang hanggang 100 na target ng sabay. Kaya rin itong bantayan ang kalangitan gaya ng CCTV na hindi natutulog.
Sa makatuwid noong April 2024 ay iniulat ng Defense News ang isang matinding insidente dahil pinakawalan ng Russia ang Kinzhal na isang hypersonic missile na kayang lumipad ng higit 12,000 kilometers kada oras. Ngunit sa kabutihang palad, isang buwan bago yon ay nakatanggap ang kayib ng Patriot battery. Kahit hindi pa kailanman nasubukan ng sistema laban sa ganitong klase ng missile, ay nagtagumpay ito. Na-neutralize din ng Patriot ang Kinzhal bago pa ito dumapo sa lungsod. At hindi lang iyan ang nagawa ng Patriot. Ayon pa rin sa ulat, ilang beses nang ginamit ng Ukraine ang system para pabagsakin ng mga Russian fighter jets gaya ng Su-34 kahit nasa halos 160 kilometers pa ang layo ng target. Epektibo rin ito laban sa mga sabayang drone at missile attacks. Gayun din naman si retired US Army General Ben Hodges na minsang namuno sa mga tropa sa Europe ay nagsabi pa nga na patunayan ng Patriot na isa ito sa pinakamaasahang sistema. Mabilis natutunan ng mga Ukrainian kung paano ito gamitin at mas kahanga-hanga pa, natutunan din nilang gamitin ito ng mahusay at epektibo. Pero kahit gaano pa kalakas at kahusay ang Patriot missile system, hindi nangangahulugang perpekto na ito. Sa kabila ng napakaraming tagumpay ng Ukraine, gamit ang sistemang ito sa pagtatanggol sa kanilang himpapawid ay may ilang pagkakataon pa rin na hindi ito naging sapat upang pigilan ang paglusob ng mga misil ng Russia. Hindi may kakailan na nakalusot din ang ilan sa mga pag-atake ng kalaban sa kabila ng mataas na teknolohiya ng Patriot. Mula pa noong buwan ng July taong 2024 ay nagsimula ng maglunsad ng mga offensive action ng Russia upang hanapin at wasakin ang mga Patriot launchers na pagmamay-ari ng Ukraine. Ayon sa ulat ng The Kyiv Independent, nagkaroon sila ng access sa ilang satellite images mula sa Dovintseve Air Base na malinaw na nagpapakita ng strategic plan ng Russia. Ngunit sa pagkakataong iyon, masasabing napaglaruan ng Ukraine ang kanilang kalaban. Sa halip na aktwal na mga eroplano at missile launcher ang nakita ng mga Russian, nalaman sa kalaunan na ang mga ito ay mga huwad o makap lamang. Sa pahayag ni Air Force Commander Mykola Oleschuk, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa paggawa ng mga dekalidad na mock-up. Aniya, salamat sa lahat ng tumulong gumawa ng dekalidad na mock-ups. Mas kaunti na ang Iskander missiles ng kalaban at may paparating pang mga dummy equipment. Ipinapakita ng pahayag na ito kung paanong napilitang magpakawala ng mamahaling bala ang Russia para lamang sirain ang mga target na sa huli ay hindi pala totoo. Ganito kalakas ang takot ng Russia sa Patriot missile system. Sa ganitong paraan ay makikita kung gaano kadesperado ang hakbang ng Russia. Sa kabilang banda, hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay nagtatagumpay ang Ukraine sa kanilang mga panlilinlang. May ilang ulat na lumabas na nagsasabing nagtagumpay ang Russia sa ilang airstrikes na kanilang inilunsad. Isang halimbawa nito ay noong October 2024 kung kailan sinabi ng Russia na kanilang napinsala ang dalawang US-made Patriot launchers kasama na rin ang radar at control system na bahagi ng naturang sistema. Hindi pa doon nagtapos ang mga ulat dahil noong December 15, ayon sa isinulat ng Bulgarian military, 4 pang Patriot launchers ang sinasabing tinamaan ng isang coordinated attack na isinagawa gamit ang kombinasyon ng Iskander-M missiles, drones at mga jet fighters ng Russia. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay hindi pa tiyak kung totoo nga ba ang lahat ng mga claim na ito mula sa panig ng Russia. Subalit sa kabila ng kawalan ng kumpirmasyon, isa lang ang malinaw sa ngayon. Lubos na kinakailangan ng Ukraine ng mas marami pang Patriot systems. Ang kasalukuyan nilang bilang ay hindi sapat upang tuluyang hadlangan ang patuloy na mga airstrikes mula sa kalaban. At kung totoo nga ang ulat na maraming nawasak, lalong kailangan nila ngayon ng panibagong supply upang mapanatili ang kanilang depensa. Dahil dito, naging napakahalaga ng naging desisyon ni Trump na tulungan ang Ukraine sa paghahanap at pagkuha ng karagdagang Patriot missile systems. Sa kabila ng matitinding tensyon at matatalas na palitang salita nila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga nakaraang buwan, tila may panibagong pag-asa na unti-unting umuusbong mula sa dating malamig na relasyon ng dalawa. Kung susuriin, ito ay isang matinding pagbabago kung ihahambing sa mga pangyayari noong mga nakaraang taon. Kung babalikan natin ang mga nakalipas, maganda ang naging simula ng ugnayan sa pagitan ni Trump at Zelensky. Noong July 2019, matapos mahalal si Zelensky bilang bagong pangulo ng Ukraine, binati pa siya ni Trump sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono na tinawag pa niyang perfect phone call. Sa puntong iyon, tila maayos at positibo ang direksyon ng kanilang relasyon.
Subalit habang lumilipas ang panahon ay unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin. Sa mga sumunod na taon ay nagsimulang magbitaw si Trump ng mga pahayag na puno ng kumpiyansa, kagaya ng kanyang pag-angkin na kaya raw niyang tapusin ng giyera sa loob lamang ng 24 na oras. Sagot naman ni Zelensky, imbes na mainit ang pagtanggap, ay isang hamon. Iniimbitahan niya si Trump na bumisita sa Ukraine upang siya mismo ang makakita ng totoong sitwasyon sa lupa. Ayon sa kanya, 24 minutes lang ang kailangan ko para ipaliwanag sa kanya na hindi niya kayang ayusin ito ng ganoon kabilis. Mula sa sagutang yon, lalong lumalim ang tensyon sa pagitan nila. Nagsimulang maging mas matindi at mas personal ang mga pahayag ni Trump laban kay Zelensky. Sa ilang pagkakataon, tinawag pa niyang isang diktador na walang eleksyon si Zelensky at sinabing hindi raw ito popular sa mga mamamayang kanyang pinamumunuan. Umabot pa sa punto na sinisi ni Trump si Zelensky sa pagsiklab ng digmaan dahil umano sa hindi nito pagtanggap sa mga panukalang kasunduan na maaring naglayong pigilan ang kaguluhan. Ang alitan ay lalo pang lumala nang magpasya si Trump na makipagkita kay Russian President Vladimir Putin sa Saudi Arabia nang hindi man lamang isinama o kinonsulta si Zelensky. Nadismaya ang Ukrainian President sa desisyong iyon at mula sa puntong iyon ay tila tuluyan nang nagkahiwalay ng landas ang dalawa. Ngunit sa isang araw ng February ay naganap ang isang makasaysayang pulong sa White House. Isang kaganapan na hindi inaasahan ng marami, lalo na matapos ang lahat ng matitinding bangayan at kontrobersiyang kanilang pinagdaanan. Sa isang mainit at tensyonadong pagpupulong sa White House ay diretsahang sinabi ni Trump kay Zelensky, tila pinaglalaruan mo ang posibilidad ng World War III at ang ginagawa mo ay kawalan ng respeto sa bansang ito. Isang bansang masyado nang nagpakita ng suporta sa Ukraine higit pa sa inaakala ng karamihan. Pagkatapos noon, biglang pinutol ng Amerika ang military aid para sa Ukraine, pati ang pagbabahagi ng sensitibong military intelligence. Sa unang linggo ng March ay malinaw ang posisyon ni Trump. Kung may pipiliin siyang kakampi sa usaping pangkapayapaan, ay mas kakampihan niya ang Russia. Pero si Trump ay kilalang mahirap basahin. Sa hindi inaasahang ikot ng mga pangyayari, ay nagkaroon ng meeting sa Saudi Arabia ang mga kinatawan ni Trump at Zelensky. Ngayong pagkakataon, hindi na inimbitahan si Putin. Pagkatapos ng ilang oras na usapan, nagkaroon ng kasunduan. Isang pansamantalang tigil putukan sa loob ng 30 days basta't pumayag si Putin. At kahit hindi pumayag ang Russia, muling ibabalik ng Amerika ang tulong militar at intel para sa Ukraine. Siyempre tumanggi si Putin. Pero ang pagkikita sa Saudi ay naging dahilan para tumawag si Trump kay Putin. Sa tawag na yon, inilahad ng leader ng Russia ang mungkahing ceasefire, pero limitado lang. Ayon kay Putin, parehong titigil ang Russia at Ukraine sa pag-atake sa mga pasilidad na may kinalaman sa enerhiya. Malaking bagay sana ito para sa Ukraine. Halos 80% ng kanilang energy infrastructure ang winasak ng Russia gamit ang missiles, drones at bombang walang tigil sa pambobomba. Kahit 30 days na pahinga lang mula sa mga ataking iyon ay malaki na sanang ginhawa at masaya si Trump sa napagkasunduan nila, pero hindi ito nagtagal. Sa loob lang ng isang oras matapos ang tawag ay muling umalingaw ang air raid sirens sa Sloviansk, isang rehiyon sa Donetsk na matagal ng target ng Russia. Pinakawalan ni Putin ang mga dosenang drones at missiles. Ilan dito ay tumama sa energy substation ng lungsod. Kita nyo, ani Zelensky pagkatapos ng atake. Wala pang isang oras, may air alert na. Hindi na gumagana ang ceasefire na yan. Bilang tugon, gumanti ang Ukraine. Pinadalhan nila ng drone ang Engels Air Base ng Russia at nasunog ang isa nitong oil storage facility. At dito pumapasok ang tunay na dahilan kung bakit biglang bumaliktad si Trump. Sa wakas, nakita na niya ang totoong kulay ni Putin. Kung dati ay umaasa siyang mapagkakatiwalaan ng leader ng Russia, ngayon ay malinaw na hindi na. Niloko siya ni Putin. Sinira ang tiwala. Binigo ang kasunduang pinaghirapan niyang buuin. Kaya kung iisipin, ang biglang pagpayag ni Trump na tumulong sa Ukraine para sa mga Patriot missile systems ay maaring dahil gusto na niyang gumanti. Ginawa siyang katawa-tawa ni Putin at hindi siya papayag na palampasin yun. Kaya ngayon mas malaki pa ang tulong na iniaalok niya sa Ukraine. Pero habang malaking bahagi nga ng pagbaligtad ni Trump ay bunga ng sablay na ceasefire, hindi ito ang buong kwento. Huwag nating kalimutan, ayaw ni Trump na manggaling sa Amerika ang mga missile. Gusto niyang manggaling ang mga ito sa Europe. Pero kung iisipin, kahit tumulong si Trump sa paghahanap ng mga Patriot missile para sa Ukraine, ni isa ay hindi galing mismo sa Amerika. Sa halip, sinabi niya kay Zelensky na tutulungan niya itong makipag-ugnayan sa mga kaalyado sa Europe
na posibleng may ekstrang stock. At dito na lumalabas ang mas malalim na layunin ni Trump. Ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, matagal nang malamig ang pananaw ni Trump sa NATO at sa buong Europe. Maraming analis ang naniniwala na malapit na nating makita ang malaking pagbabago sa pulisya ng Amerika pagdating sa seguridad ng Europe. Kabilang na ang posibleng pagbabawas ng American troops sa rehiyon. Sabi ng CSIS, malinaw ang mensahe ni Trump, panahon na para kayo naman ang kumilos. Ibig sabihin ang mga bansa sa Europe na matagal nang umaasa sa Amerika para sa depensa ay kailangan ng umaksyon. Sila na ang dapat manguna sa pagtulong sa Ukraine at sa sarili nilang seguridad. Noong March 18 ay iniulat ng NBC na pinag-iisipan ni Trump na bitawan na ang pamumuno ng Amerika sa NATO. Hawak ito ng US sa loob ng halos 75 na taon, simula pa noong panahon ni Eisenhower. Ayon naman sa Al Jazeera, naghahanda na rin ang Europe sa posibilidad ng post-America NATO, kung saan magpapalakas sila ng depensa, magdadagdag ng miyembro o maglalagay ng bagong liderato mula mismo sa loob ng kontinente sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Kaya kung susuriin, ang alok ni Trump kay Zelensky ay hindi lang basta tulong. Isa rin itong paraan para itulak ang Europe na akuin ng mas malaking papel sa sariling depensa. Kung ayaw ng Amerika magpadala ng missiles, bakit hindi ang Europe na ang tumugon? Nasa kanila naman ang daan-daang Patriot systems. Ibig sabihin ang pagbabago ng posisyon ni Trump mula sa pagiging malamig sa Ukraine tungo sa pagtulong dito ay bahagi rin ng kanyang mas malawak na layunin, ang baguhin ang papel ng Amerika sa seguridad ng Europe. Pero may malaking problema. Paano kung hindi pumayag ang mga European countries na magbigay pa ng Patriot missiles? Alam naman natin kung gaano kahirap at kamahal gawin ang mga ito. Kung hindi sila magbibigay, mapipilitang pag-ingatan na lang ni Zelensky ang mga missile systems na meron siya ngayon. At mas magiging maingat na rin sila sa pagpili ng mga target na gagamitin ng Patriot. Ibig sabihin may mga lugar sa Ukraine na posibleng hindi na maprotektahan dahil kailangang unahin ang mga mas sensitibong bahagi ng bansa. At sa ganitong sitwasyon, malaki ang tsansa ng pinsala mula sa mga atake ng Russia. Pero sa ngayon ay hindi pa yan ang iniintindi ng Ukraine. Ang mahalaga, nakuha ni Zelensky ang isa sa pinakamalaking tagumpay sa diplomasya sa ilalim ng kanyang termino. Isang pangakong tulong mula mismo kay Trump na noon ay tila kalaban, pero ngayon ay nagbibigay daan para makakuha sila ng isa sa pinakamahalagang armas para sa kanilang kaligtasan. Ang pangakong ito ay sumisimbolo sa malaking pagbabago sa relasyon ng dalawang lider at posibleng maging simula ito ng mas matatag na alyansa sa pagitan ng Ukraine at Amerika sa mga susunod na buwan. Pero ikaw, anong tingin mo sa pangakong ito ni Trump? Sa tingin mo ba, magtatagumpay siya sa paghikayat sa Europe na ibigay ang mga missile na kailangan ng Ukraine? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng relasyon ni Trump at Zelensky?